sa tingin ko ang pinakadahilan kung bakit mas mahal ang sasakyan dito sa atin ay dahil sa mataas ang tax na binabayaran natin. Yan ay dahil karamihan ng mga sasakyan na nandito sa Pilipinas ay mga imported or imported brands. Wala tayong Pilipinong car company na masasabi nating atin talaga. Dahil dyan ay mataas ang tax na babayaran natin para tayo magkaroon ng isang matinong sasakyan. Kasi meron po yung excise tax, meron din po yan value added tax or VAT, at saka iba pang mga fees. Sabi nga po ng Security Bank, ang isang sasakyan daw na 600,000 or below ay may excise tax na 2%. So kung halimbawa ang sasakyan ay 500,000 kung sa manufacturer, papatungan po yan ng gobyerno ng 2% excise tax, kaya madadagdagan po yan ng 10,000. Pero kapag 600,000 to 1.1 million na ang halaga ng isang sasakyan, ang excise tax naman nito ay nakapix na sa 12,000. At kung lalagpas ang presyo ng sasakyan sa 600,000, let's say lumakpas ito ng 100,000, yung 100,000 ay papatungan ng gobyerno ng another 20% tax. Kaya ang magiging total lahat ng tax nito ay aabot sa 32,000. Ngayon, kapag ang halaga naman po ng sasakyan from the manufacturer ay 1.1 million hanggang 2.1 million, yan ay may fixed excise tax na 112,000. At kung sosobra sa 1.1 million ang halaga ng sasakyan na ito, let's say sumobra uli ng 100,000, papatungan ulit ng gobyerno yung 100,000 ng 40% naman ngayon. Kaya ang magiging total ng tax niya lahat ay 152,000. Ngayon, kapag naman ang isang sasakyan ay 2.1 million pataas, yan po ay papatungan ng excise tax na 512,000. At kung sumobra sa 2.1 million ang presyo ng sasakyan na iyan, let's say na lang na sumobra uli ito ng 100,000, papatungan ng 60% tax yung sobrang 100,000. Kaya magiging total tax nito ay 572,000. So, ganyan po kalaki yung tax na napupunta sa government natin sa pagbili natin ng sasakyan. Mas mahal ang sasakyan, mas mataas ang tax.